Ano, hindi mo kaya iwanan, ayaw mo tigilan na katitext. Ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Mapagmahal, masayahin, at may pangarap na magkaroon ng pamilyang puno ng pagmamahalan. Oh. Isang araw, sa isang team building ng kanilang kumpanya, doon niya nakilala si Mark. Matalino, magalang, at tila perpekto sa paningin ni Ella. Simula nung una ko siyang nakita, para bang iba na ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero para bang may magnet siya. Naging magkaibigan sila at di nagtagal, naging magkasintahan. Sa simula'y puro saya, flowers, dates, sweet texts, tawanan. Ang lumipas sa mga taon at nag-propose si Mark. Ikaw lang, Ella, ikaw at ako habang buhay. Pangako, tayo hanggang dulo. 5 taon silang engaged. Si Ella, buong pusong naghihintay ng kasal. Pinaplano na niya ang kanilang magiging bahay, mga anak at buhay mag-asawa. Oh? Wow, talaga naman. Ngunit, isang araw, biglang nagbago si Mark. Palaging busy, madalang mag-reply, laging may dahilan. Parang may mali, pero pinipilit kong maniwala. Sabi ko sa sarili ko, baka stress lang siya sa trabaho. Hanggang isang gabi, isang anonymous message ang dumating kay Ella. May mga larawan at impormasyon. Ako ang tunay na fiancé ni Mark. Magkasama na kami ng 12 years. May 2 na kaming anak. Parang gumuho ang mundo ko. Lahat ng taon, pangakong binalot ng kasinungalingan. Sa harap ng mga ebidensya, umamin si Mark. Oo, may pamilya siya at oo, pinaikot niya lang si Ella. Pasensya ka na, hindi ko rin alam kung bakit nangyari to Pero kailangan kong bumalik sa kanila, sa mga anak ko. Ilang linggo nang umiiyak si Ella. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Ang sakit. Mahal ko pa rin siya. Pero galit ako. Pinagsabay niya kami. At ngayon, parang gusto niyang bumalik. Nagme-message pa rin siya minsan. Bitbit pa rin ni Ella ang alaala, ang sakit at ang tanong, paano ako makaka-move on kung siya pa rin ang laman ng puso ko? Katigas ng ulo ng batang are. Ay, nako. Kaibigan, kung ikaw si Ella, anong gagawin mo? Nagmensahe si Ella sa ating programa at ito ang kanyang tinuran. Dear DJ host, ako po si Ella, 5 taon akong naging tapat at umasa sa lalaking minahal ko ng sobra. Pero nalaman kong may pamilya na pala siya. Sinira niya ang pangarap ko, pero mahal ko pa rin siya. Kaya kong patawarin, pero hindi ko alam kung dapat ko pa siyang tanggapin. Paano po ako makaka-move on? Paano ko mabubuo ulit ang sarili ko, Daddy Val? Ella, una sa lahat, wala ka namang kasalanan. Ikaw ang niloko. Minahal mo lang ng totoo, buong buo at tapat. Ngunit ang taong minahal mo ay hindi naging totoo sa'yo. Kaya minsan, kahit ganito natin kamahal ang isang tao, hindi ibig sabihin ay dapat natin siyang piliin. Lalo na kung ang kapalit ay sarili nating dignidad at kapayapaan. Nang nalaman mo na na may asawa, yan ang unang-unang advice sa'yo. Huwag mo na siyang puntahan, balikan o pabalikin. Diba? Kung gusto mo talaga makamove on, putulin mong komunikasyon sa kanya.
kung hindi ka makapigil dyan sa cellphone mo, putuli mo yung mga daliri mo. Biro lang yan. Harapin mo ang sakit pagputol na mga daliri mo. At huwag kang tumakbo kasi tatapon ng dugo. Sorry. Pinapasaya ko lang si Ella. Kasi, alam mo naman, meron tayong mga pinagdadaanan sa sabihin natin, hindi ko kasi siya kayang iwanan eh. Ano, hindi mo kayang iwanan ayaw mo tigilan ng kate-text. Diba? Yung, may ka tingin ng tingin. Tapos makikita mo yung tuldok na tatlo yung iniintay-intay mo. Ano, magte-text ba ito? Sasagot. Pareho pala kayo naghihintay. Yung pala yung nasa kabilang linya, yung asawa. Ouch. Niintay kung nakikipag-usap ka pa rin. Ayun. No? Ayan. Harapin mo ang sakit. Huwag mo tong takbuhan. Ha? Yan ang mga tamang payo. That is the only way you can move on. To accept that you are in pain and to process that pain by facing it. Huwag kayong aalis, huwag kayong tatakbo. Hindi yung lahat na lang ng bagay na nanakit sa'yo, iniwan mo na lang ng iniwan. 'Di ba? So that's a courageous way of facing your truths, facing what's ahead of you, what's in front of you, and that's the only way you can move on. Lumapit ka sa mga friends and family. Pero wag yung sa pamilya ni Kuya, ha? Sa pamilya mo. Okay? Doon ka sa pamilya mo tumakbo. Baka mamaya sabi mo, sabi mo pumunta sa pamilya. Pumunta ako sa pamilya ni Mark. Oh, ano nangyari? 'Di ba? Anyway, lumapit ka rin sa mga friends mo na alam mong kaya kang payuhan. You will have to realize that you will not only be destroying your own life or yung buhay ni Mark, yung buhay din ng asawa at yung dalawang anak. Mas malaking kasalanan po yun. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Yan. So, yan ang masasabi, anak, Ella, marami pang iba. 120 yan, Pinoy. O, sabihin 120 million. o sabihin mo na 60. Pero yung iba, sumanib na sa ibang samahan. So, sabihin mo, 20 million na lang natira. Alam ko na yun, Sir May 20 Val. million pa rin. Diba? So, wag kang matakot, Ella. Sumali sa answer phone sa federasyon. Sa